Inisa-isa naman ng palasyo ang mga issue ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang tungkol sa paglustay umano niya sa pondo ng bayan. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakbong presidente ni VP Sara, good luck. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ano pang mga banat ng palasyo sa bise? Cheryl, wag daw sanang suluhin ni Vice President Sara Duterte ang credit sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Kung tutuusin, mas marami daw dapat na ihingi na tawad si Vice President Sara Duterte. At yan nga ang inisa-isa ng Malacanang. Good luck. Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Yan ang matipid na reaksyon ng Malacanang sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero hindi pinalampas ng palasyo ang pagsusuri ni VP Sara dahil tinulungan daw niyang mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag namang credit grabber. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kung meron daw dapat ihingi ng tawad ang bise sa taong bayan, yun ay ang sarili niyang issue ng korupsyon. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Naglabas pa nga ng listahan si Castro at isa-isa niya itong binasa. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. Dapat din daw magsorry si VP Sara sa mga fake news na ibinandera niya sa publiko. Gayon din ang paggastos ng 7.4 million pesos ng bise para sa security and personnel para sa kanyang mga personal trips noong 2025. Kung matatandaan, sinabi ni VP Sara sa OVP budget hearing ng House Appropriations Committee na personal niyang pera ang ginagamit niya sa kanyang foreign trips. Pero kinuha sa budget ng OVP ang ginastos para sa kanyang security at personnel. Bukod dyan, ito pa raw ang dapat ihingi ng bise ng dispensa. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. Mas inuna rin daw ni VP Sara ang manira kesa tumulong sa gobyerno. Sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas, pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ilan lang daw yan sa mga kailangan pang ihingi ng tawad ni VP Sara sa publiko. Isa pa sa hindi pinalampas ng Malacanang ay ang pagbaha na isinisi ni VP Sara sa Administrasyong Marcos. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Nang matanong naman kung posibleng strategy ang maagang deklarasyon ni VP Sara para mapagaan ang epekto sa kanyang impeachment. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. Nang tanungin si Castro kung nagsisisi rin ba ang Pangulo dahil naging katandem nito si Duterte. Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging
trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Cheryl, sa ngayon, hindi pa raw napapag-usapan ng mga opisyal ng administrasyon yung tungkol sa proposal ng posibleng pagsasanib puwersa nila at ng grupo ng mga pinklawan. Cheryl? So wala pa napapag-usapan, Mase, kung willing ang Administrasyong Marcos na makipag-alyansa sa oposisyon. Oo, tama ka, Cheryl. Sa ngayon, hindi pa raw yan napapag-usapan dahil isa yan doon sa mga kinlaro natin kay Undersecretary Claire Castro. Pero wala pa silang maibigay sa atin na direktang sagot for now dahil hindi pa rin naman daw yan nauungkat ni Pangulong Marcos. Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.